Guys, dito muna tayo maglakad-lakad sa park. Boring din kasi nakahiga na lang maghapon. Ito talaga ang gawain kapag walang ginagawa dito, exercise lang talaga. Siyempre walang pa yung mga tropa sa inom. Exercise muna tayo. Mahirap ng puro lagi inom eh. Ito yung sa park na malapit sa amin. Wala yan pa, ikot-ikot lang ako dito na pag Sabado Linggo. Pre, naisip ko mag video gawa ng 3 buwan na yata wala akong upload, kaya video muna tayo. Siyempre busy kasi minsan talaga, tinatamadan ako mag video kung pagod ako. Mas pagod kasi ako araw-araw eh, kaya wala rin gana. Eh habang magandang panahon ngayon kasi maliwanag pa, ay ikot-ikot muna rito, exercise muna tayo. Ito yung mga park nila dito eh. Pag umaga kasi marami naglalaro dito. Mas ganda to dito sa Bado na umaga, maraming naglalaro. Kaya pasating itong hapon, mga Pilipino ni karamihan dito sa kabila. Si baluarte ng Pilipino dito sa area namin natin. Dito kasi kasama ko dati naglalaro kami dito basketball, eh may ring naman sila dito pero pangit. Dito lang tayo ikot-ikot. Ganda naman tingnan dito. Ito sa gitna. Tayo magkot. Paaraw tayo. Ang buhay dito parang probinsya lang eh. Ito ang Canada. So, 1 year na ako dito sa Canada, ganito pa rin ang buhay. Ito mag-aayos naman sa renewal natin. Pero siyempre subukan natin kumuha uli ng IELTS para sakali makapas ay makontak sa permanent dito, sa PR tayo. Kasi unang tiko kasi sablay ako, bagsak ako sa unang tiko, kaya kuha ulit panibago. Ganun talaga buhay dito, pahirapan. Siyempre kung walang tiyaga daw ay di mo makukuha. Siyempre i-renew pa naman, renewhan kasi namin ngayon sa batch namin sa aming LMI. Siyempre bisa habang maaga ma-renew na agad daw, sabi kasi nila. Kasi meron kaming kasamahan kasi dito na 2 years niya bago i-submit yung renewal na.
matagal pala ma-release yun. Nagtambay siya ng 2 months yata, 2 months o 3 months, antayin niya bago magtrabaho ulit. Siyempre ganun talaga ang kwan dito, tiyagaan lang talaga pag dito ka maghanap buhay rito. Dito maraming trabaho, basta masipag ka lang, hindi ka mapili. Yung mga kasama ko dito, mga barkada ko medyo matanda na, tiyaga na lang talaga raw sila. Kasi kung buhay sa Pilipinas parang ganito lang din sa Pinas, kasi dito pag nandito ni pamilya mo parang sa Pilipinas ka na lang din. Kasi sa totoo talaga yung bilihin dito sa lugar namin napakamahal pa, lalo na yung upa sa bahay. Napakamahal ng upa. May kwarto lang sa amin eh. Dalawa pa kami sa isang kwarto, 800. Ay pag kumuha kayo isang buong bahay rito, medyo mabigat-bigat talaga. Mahal pa ng bilihin dito. Kaya nga yung kasama namin na ibang mga taga rito ng mga puti, lumilipat sa ibang probinsya eh. Mga taga rito na talaga sila. Kasi sabi nila mataas na tayo cost of living dito. Yun talaga ang tiyaga lang din ako. Kung hanggat kaya trabaho muna. Trabaho lang para sa pamilya, ganun. Pero kung talaga napakahirap. Siyempre dito makikita mo dito kahit matanda na eh, trabaho pa rin talaga. Parang walang pahinga tao rito. Maliban na siguro talaga pag maganda na yung trabaho mo rito, nakapundar ka na talaga. Pero kagaya sa amin na bagong panimula, medyo mahirap. Di basta-basta rin sumuong sa sitwasyon na ganito, na iniisip siguro nila na pagdating mo kang Canada medyo okay na. Pero nakapahirap din talaga pag nagsimula ka rito. Ay ako isang taon eh ganun pa rin, wala ring kuan pa, wala pa ring naikuan sa sarili, wala na pundar. Kaya ang buhay rito, tiyaga ka lang. Yun, trabaho ko lang araw-araw. Kaya pag weekend naman dito, ini-enjoy ko na sarili ko. Pumupunta ko sa mga barkada ko rito. May naging kilala kasi akong taga Madalag at saka Mamalinaw. Magkalapit lang naman kami. Lalo na isang si Bimbim lang sa kung susubungan natin, nandito rin siya. Doon ako nagpapasyal sa kanila kung medyo naboboring ako sa bahay, kasi mahirap pag sa bahay ka lang din dito. Ako di ko naranasan pa maggumala rito eh, kung saan napunta. Kaya siyempre isang linggo mong trabaho, enjoy mo na lang. Eh siguro lalo pag dito na yung pamilya eh, talagang kayod na, tipid na talaga yon. Mahirap din dito pag may college. Yung kasama ko dito, yung anak niya na college eh, hindi niya napaaral pa eh, kasi mahal daw. Ganon dito. Kaya naisip ko nga yung si Cassandra, yung anak ko, na mag-aral na lang muna siya doon. Parang panapa ko na lang trabaho dito kung kinakailangan. Actually, yung mga trabaho karamihan din dito, kung sa kwan na maayos na kwan dito, cleaners. Pero kung sa mga fast food lang naman pumasok sa dito, wag na. Ayan, gusto ko nga sa nila makapagtapos sila at dyan na lang magtrabaho sa atin, eh maayos pa yung buhay nila. Di ba sila mahirapan? Kung maayos lang na may trabaho nila dyan, bakit pupunta rito? Gila ko na sila pumunta rito. Dito di ka talaga makakonect trabaho ang sa isip mo rito, kasi sa bayarin man napakahirap. Ikot-ikot na muna tayo habang kwentuhan tayo sa mga dinadanas ko rito, na ganito talaga ang buhay rito. Nang sabi ay Canada ay maganda. Maganda naman ang Canada talaga. Sa medyo nakakuha na rito. Pero kung gaya sa mga baguhan,
mahirap. Pero di naman ako nagkuhan sa isang taon ko rito. Medyo okay naman ang buhay. Kaya kahit paano may kunting na kuhan sa isang taon ko. Yun na lang din talaga, kailangan mong tumipid dito para sa kinabukasan ng pamilya mo. Ay kung patamad-tamad dito, hirap lalong bilihin ng mga napakamahal. Sa bagay nga, natyaga bilhin ng alak eh. Tiyagaan lang talaga dito, wala namang kahit saka naman tayo pumunta kung di ka matyaga eh, mahirap naman. Kaya kailangan mong tiyaga sa trabaho talaga, lalo pag sa FW ka. Dito Pilipinas na pag ayaw pumasok. Kaya kailangan mo sakripisyo talaga yung pagod rito. Ay ako walang pahingahan, street na trabaho, galing sipin mo galing pa akong Qatar, pupunta rito walang pahingahan ilang taon. Di kailangan mo pahinga, hanggat kaya ng katawan, trabaho. So uwi na naman tayo nito. Pagod na tayo sa kakaikot. Ikot lang naman ako dito eh. Siyempre kailangan tayong papawi sa katawan. Ito na apro alak na laman eh. Walang yung mga tropa na inuman ngayon. Kaya medyo pahinga muna sa alak ngayon. Tiyaga sa buhay dito ng FW. Sipin mo rito trabaho, siguro makatanda pa nga kay Arpat eh. Trabaho pa rito mga cleaners. Grabe, napakatyaga nila dito sa ganung edad din halos. Walang pahingaan yun. Guys, uwi na naman tayo. Uwi na ako, malapit na ng bahay ko kasi dito. Kung saan eh, dito sa lugar ako na mahal na maupahan. Dito na kasi malapit sa trabaho ko, kaya dito kami napadpad. Mabuti nga lang may kasama ako sa bahay, kaya medyo katipid-tipid naman. Kailangan din may kasama talaga sa bahay kasi sige na, pang-upload naman tayo. Sunod naman uli. Sunod na tayo magkwentuhan ng medyo maayos kung ano yung sa renewal namin dito sa trabaho company namin. So, para lang may upload ako kasi 3 months eh, baka ma-restrict pa yung account ko, kaya mag-upload muna kahit konti. Okay guys.